Magandang araw po mga kaibigan. Father, magandang araw. Magandang araw, bro. Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter po. to everyone. And we're currently here right now shooting the Easter episode po ngayong kasama natin si Jesus Christ, the risen Christ. And we are very much natutuwa po kami na yung ating mga tagapanood coming from other countries like Europe, like we have someone from Greece and from the United States and then from Hawaii, Auckland, New Zealand, Philippines, and some parts of Asia, kung saan man po kayo lupalop ng mundo, so please paki-comment po sa comment section natin para at least po magbigyan natin kayo ng ma-shoutout naman natin somehow, So maraming salamat. And Father, we want to talk about Easter because ito yung accomplishment ng mission ng ating Panginoon. Tama? And He's trying to tell us right now that you cannot follow any religion, okay, na hindi buhay or patay yung founder. Tama ba yung Father? Kaya tayo fina-follow si Jesus because He's alive. Right? So, this is what we're celebrating now. Easter. But syempre, Father, before anything else, magdarasal muna tayo. Of course. Okay. Yeah. So let us be aware of God's abiding presence in our midst. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God our Father, by raising Christ your Son, you conquered the power of death and opened for us the way to eternal life. Let our celebration today raise us up and renew our lives by the Spirit that is within us. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan. Muli po, Happy Easter po. Happy Easter yan. Kung may marinig po kayong mga bata, kasama ko po yung mga anak ko ngayon dito. Yung mga inaanak ko. Father, very special tong episode kasi may message sa atin yung ating Archbishop. Of course. So, pakinggan po natin yung mensahe ng ating Arsobispo ng San Fernando, Pampanga, Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D. Yamongdong, pakinggan po natin siya. Hello everyone, I am Archbishop Florentino Lavarias from the Archdiocese of San Fernando. I'm inviting everyone to watch the Know the Faith Catholic series on Facebook and YouTube, hosted by Mr. Paulo Velasquez and Reverend Father Rabin Garcia. Thank you and God bless you all. Okay, maraming salamat po, Archbishop Dong. Dakal pong salamat, Apong Dong. Dakal pong salamat, So, we're very honored, to be, hindi naman endorse, Father, more like encouraging everyone as well to deepen the faith. And sana po makatulong itong ginagawa namin ni Father to deepen the faith, deepen your prayer lives, and appreciate our Catholic faith. So, dumako na tayo right now sa ating Easter season episode. Kasi nga, lagi nating binabanggit na alam natin mahirap ang buhay sa mundo. But the fact that Jesus is risen, the fact that Jesus is alive right now, Father, physical, everything. Yes, everything. Yung mga followers of Jesus Christ noon could have died physically, although they're alive right now. But Jesus Christ is both physical, spiritual, everything, alive, including the Blessed Mother. Yes. So, buhay na buhay ang ating founder. So, ngayon, aalamin po natin yung significance ng Easter season. So, intindihin mo natin. Let's talk about how it is, how do we celebrate, and what will be the benefit for us. Understanding muna tayo ng Easter. So, yung definition, Father, tsaka significance ito. Okay. From the Catechism of the Catholic Church, Article 638, it says, "We bring you the good news that what God promised to the fathers, this day He has fulfilled to us, their children, by raising Jesus Christ." We can find that in the Acts of the Apostles, chapter 13, verse 32 to 33. So the resurrection of Jesus is the crowning truth of our faith in Christ, a faith believed and lived as the central truth by the first Christian community. So ang muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Hesukristo ay ang sentro ng ating pananampalataya at nagpapatunay na natupad na ang pangako ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Now, let's try to look at the biblical basis or the biblical foundation of this topic. So, in the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 15, verse 17, it says, "And if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins." Tulad po ng sinabi kanina ni Brother Paul. Narinig natin si Brother, sabi niya, kung hindi buhay ang ating founder, Walang kwenta. walang kwenta yung ating pananampalataya. Pero buhay
hanggang ngayon buhay ang Panginoong Jesucristo, hindi siya patay. Kaya ang ating pananampalataya ay buhay din po. Yeah. And from the letter to the Romans, chapter 6, verse 4, we were buried therefore with Him by baptism into death, so that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. So kung walang muling pagkabuhay, walang kabuluhan ang ating pananampalataya at mananatili tayong alipin ng kasalanan. Okay, tandaan niyo po ito. Marami pong naglaba sa mga relihiyon dyan. Yes. And the fact that we are in alignment with the apostolic succession up to Yes. St. Peter and Jesus Christ. Jesus Christ right now, the founder of the Catholic Church, is alive. Buhay. Kaya po tayo nananampalataya. Kaya tayo may hope. Kaya meron tayong tinatawag na justification. Tama. No, and masaya tayo. No? Fine, ginugunitan natin every yung kanyang passion. Pero kailangan natin to para strengthen yung ating mission sa mundo. No? Pero laging nananalo ang ating Panginoon dahil siya ay buhay. Even the church fathers back in the 4th century, the resurrection is the foundation of our faith. Right? Without it, the gospel is meaningless. So mula pa noong unang siglo po, kinikilala ng simbahan na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ang pundasyon ng ating pananampalataya. So ang panahon po ng Pasko, ng pagkapasko to, Father. Yes, Pasko. Di ba? They call it Pasko Christmas. ng pagkabuhay. Di ba? Pasko ng pagkabuhay or what we call Easter season ay isa sa ating pinakamahalagang bahagi ng liturgical calendar ng ating iglesia. No, pinagdiriwang natin ito, yung muling pagkabuhay po ng ating Panginoon na siyang pinakaugat ng ating pananampalataya. Ipinapakita nito na hindi nagwagi ang kasalanan. Tama. Kasi after the resurrection, ang una niyang sabi, Shalom. Peace, di ba? Peace be with you. So wala pong ang kamatayan, kasalanan, kundi ang buhay at kaligtasan. So, yung duration naman ng Easter. Kasi Father, we had this conversation before about yung Pentecost, mga ganun, yung 550 days and all these things. Pero yung duration ng from Easter Sunday to Pentecost, ano bang sinasabi ng simbahan natin dito? Well, the Catechism of the Catholic Church, Article 1168 says, beginning with the Easter Triduum as its source of light, the new age of the resurrection fills the whole liturgical year with its brilliance. So ang Easter season po mga kaibigan ay nagsisimula sa Pasko ng pagkabuhay. Kaya binanggit kanina ni Brother Paulo, Pasko, sabi niya. Ano ba yung ibig sabihin ng Pasko na yan? Hindi lang yan yung Pasko ng kapanganakan ng Panginoong Jesus na sineselebrate natin every December 25, kundi tinatawag natin tayo mga Pilipinong Katoliko na Pasko ng pagkabuhay because the word Pasko, Paskwa. Okay. Wow. Paskwa. Diba? Okay. Karagdagan po ito, trivia, no? Paskwa. At diniscuss natin sa mga Interesting. nakaraang episodes, Yeah. Paschal Triduum, Paskwa. Paskwa, Diba? Pasko. So, yes. Kaya sabi nga ng mga ibang sekta, mga kaibigan, yung mga non-Catholics, yung mga Okay. anti-Catholics, bakit kayo mga Katoliko nagse-celebrate kayo ng Pasko? Wala naman yan sa Biblia. Mga kaibigan, ang sagot po, ang salitang Pasko ay nanggaling sa Biblia. Because the word Pasko has its root word Paskwa. Yun po. Okay. So, Paskwa, Pasko. Yun po ibig sabihin nun. No? So, ayun po. So, nagsisimula ang Easter season sa Pasko ng Pagkabuhay at nagtatapos po sa araw ng Pentecostes. Kung kailan natatanggap ng simbahang Katoliko ang banal na Espiritu. Kaya nga bro, from Easter Sunday to Pentecost Sunday, 50 days. Because the word Pente, which means 55. So, iba pa yung Lenten season at Easter season. Yes. May 50 days tayo na Easter season. Sa Lenten season, diniscuss natin Yes. sa mga naunang segments Yeah. natin na 40 40 days. From Oo, Ash tama. Wednesday, no? Yes. 40 days yun. At ngayon naman, muling pagkabuhay ng Panginoon, Easter Sunday until Pentecost Sunday, 50 days naman yan. At yung word na Yeah. Pentecost, biblical din po yan. Makikita natin yan sa New Testament. Sineselebrate po yan ng mga Hudyo, no? Na yung word na Pentecost ay nanggaling yan po sa Biblia. No? At meron tayong biblical foundation. Yeah. No? In the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 3, He presented Himself alive to them after His suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. Again, 40 days. Pero hindi pa kasama doon yung 10 araw na bumaba yung banal na Espiritu. Yes. Okay. Wow. So, You're learning, ha? Ito po yung continuation, no? Acts of the Apostles, chapter 2, verse 1 to 4. When the day of Pentecost, ayun na, Yan na. Pentecost, Okay. after ng ikasampung araw, Okay, after tama. ng 10 araw na nag-ascend si Yeah. Jesus sa langit, no? So when the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly a sound came from heaven like the rush of a mighty wind,
So ipinapakita po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang muling pagkabuhay, ang muling nabuhay na katawan sa loob po ng 40 araw bago siya umakyat sa langit. At matapos po ang 10 araw, bumaba naman ang banal na Espiritu sa araw ng Pentecoste. Yun yung birthday ng church. Correct. Yeah. Correct. So 40 days. Diniscuss din natin to, Father, sa episode natin about yung sa mga patay noon. Yung ginugulit na yung 40 days because Jesus He's here sa 40 days after resurrection. He stayed here on earth. Interesting. Now, after Easter Sunday, after his resurrection, he stayed for 40 days here on earth. Yeah. At marahil po, theory ko lang mga kaibigan, yun po yung pinagkuhanan natin ng basihan kung bakit tayo mga Pilipinong Katoliko ay naniniwala sa 40 days, no? Na pagkatapos mamatay ng tao, naghihintay ng 40 araw, tapos pinaniniwalaan po na yung kaluluwa daw ay nandito sa paligid, no? Nagpapasyal, ay yun po ay walang biblical basis yun. Yun po ay hindi totoo mga kaibigan. Walang sinasabing gano'n ng simbahan, no? Kasi ang sinasabi ng Catholic Church, Article 1021, there is the immediate reward of the soul after death. No? So, yung 40 days na pinagdiriwang nating mga Pilipinong Katoliko ay marahil hango dito sa biblical na sinasabi na nag-stay, no, na natili ng 40 araw ang Panginoong Jesucristo dito sa mundo, mula nung siya'y mabuhay, nung linggo ng pagkabuhay, hanggang nung siya'y umakit sa langit, 40 days po yun. So, to make it biblical, yung paniniwala natin mga Katoliko, doon po natin itutuon. Pero yung sabi nating 40 days, naglalakbay yung kaluluwa ng tao. Wala pong ganun. Hindi po totoo yan mga kaibigan. So now, let's try to look at the church tradition. Ano ba yung sinasabi ng tradisyon ng ating simbahan? Ang panahon po ng Easter ay binubuo ng 50 araw. Mula linggo ng pagkabuhay, Easter Sunday, hanggang sa linggo ng Pentecostes. Ang unang 40 araw ay paggunita sa pagpapakita ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit, yung tinatawag po nating ascension. So ang Easter season po mga kaibigan ay hindi isang solong araw. Hindi lang isang solong araw, kundi isang buong yugto ng pagdiriwang na nagpapalalim po ng ating pananampalataya sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. So pag grinit mo yung kaibigan mo, Happy Easter, hindi lang po yun every Easter Sunday. Yung whole duration ng 50 days. Yes, ng 50 days. Easter season po. So yung palang 50 days na yun, Father, no? Tinutulungan po tayong pagnilayan yung kagalakan ng muling pagkabuhay pala. No? So hindi lamang po ito isang araw lang na sineselebrate natin, kundi isang panahon na mas mahabang panahon ng pagpapalalim, no, at pag-unawa sa ating pananampalataya. So we have this 50 days of meditating our triumph, I should say. Because if you're in Christ, there you're with Him in His triumph. So when you greet each other Happy Easter, it's the victory over, and we have our hope as long as we're on earth and believing in the Lord, we win. No? Wow. So ngayon po, ano po yung sinasabi ng Catechism of the Catholic Church regarding resurrection, renewal, hope, victory over sin and death? Ang sinasabi po ng Catechism of the Catholic Church, Article 654, no? 654, the Paschal mystery has two aspects. By His death, Christ liberates us from sin, and by His resurrection, He opens for us the way to a new life. So sa pamamagitan po ng kanyang muling pagkabuhay, binuksan ng ating Panginoong Jesucristo ang daan patungo sa bagong buhay para sa ating lahat. Yeah. Actually, Father, even in the book of John, very, very clear sa ating Bible, sabi niya, I am the resurrection and the life. Sabi niya, whoever believes in me, no, whoever believes in me and will follow me, though he will die physically, yet he will live. And I haven't heard any of the other founders of any religion says, I am the way. They say, I found a way. Yeah. You have to get here. May nakita ako, pero hindi ako. Kaya nga, sabi nga ni Pope Benedict XVI, Christianity is a person. Yes, tama. Atin din nun. Tama. Which means we eat Jesus. No, we're not cannibals, but through His flesh and blood in the Holy Eucharist, we take Him. We become what we eat. We become the acceptable sacrifice. No, kaya Jesus Christ is alive, right? He is the resurrection and the life. In the book of Peter, 1 Peter, sabi niya, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By the great mercy, sabi niya, we have been born anew, to a living hope through the resurrection of Jesus from the dead.
So yung muling pagkabuhay po ni Jesus na nagbibigay po sa atin yan ng pag-asa, no, na may buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. So ngayon mga kaibigan, ano naman po yung sinasabi ng mga early church fathers tungkol sa bagay na ito? Sabi po ni Saint John Chrysostom, O death, where is thy sting? O Hades, where is thy victory? Christ is risen and you are overthrown. So yan po yung sinasabi niya sa kanyang Easter homily, no? Maging ang mga unang Kristiyano po ay lubos na nagalak dahil sa tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo laban sa kasalanan at sa kamatayan. Grabe, no? Talagang Hades yung ginamit niya. Ibig sabihin, yung mga Hades. terms about yung sinaunang mga gods nun eh. Tama. And Jesus is the only one alive among all of these things. Tama. So yung muling pagkabuhay po ng ating Panginoon, hindi po, nagpapahayag po ito ng tagumpay ng buhay laban sa kasalanan at kamatayan. Because back in the day, people don't have hope because they don't have the Messiah. Para sa kanila, pag yung Messiah wala pa, malabo. No? Hindi nila alam saan sila pupunta. That's why they're doing what they gotta do. No? They have a lot of gods. No? But Jesus Christ came. He died and then now He's alive. Pinapakita po nito no, yung bagong pag-asa na tayong lahat no, sa Diyos. Tayo. No? So ang Easter po ay hindi lamang po siya isang simpleng pag-alala. No, it's not just a commemoration. But, okay, this is a new start kumbaga, no, sa ating pananampalataya at pamumuhay bilang mga Kristiyano. This is the beauty of our lives as Christians, Father, because our job is to grow in virtue. Yes. And every year, we're celebrating Lent, we're celebrating Easter, naka-design yan no, to become more like Christ all the time. No? So, notice po na we have also our biblical foundation of Easter, no? If you see the resurrection of Jesus, right? So, yung sinasabi mong biblical foundation about the resurrection of Jesus, we can find that bro in Matthew chapter 28, verse 1 to 10. Yeah. Meron din sa Mark chapter 16, verse 1 to 8. Yeah. Meron tayo sa Luke chapter 24, verse 1 to 12. At meron tayo sa John chapter 20, verse 1 to 18. Walang kawala talaga. Walang kawala. Makikita mo Yes. sa apat na ebanghelyo, sa bagong tipan, na merong katibayan na muling nabuhay Right. yung ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko lang, meron akong nakausap na isang, of course, modern Arianist. 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 Kilala ko yan. Sabi niya, nabanggit niya sa akin, pag daw bumalik na yung Panginoong Jesucristo, doon pa lang daw siya muling bubuhayin ng Ama. Sabi ko, anong klaseng turo yun? Sabi ko, during the parousia daw, pag bumalik si Jesus Christ sa mundo, doon pa lang daw siya muling bubuhayin ng Ama. Hindi ka nakalain yun eh. Oo nga parang sabi ko, ano yun? May mali. May mali. Bago siya bumalik dito sa mundo, doon pa lang daw siya bubuhayin ng Ama. So, ibig sabihin, ang paniniwala nitong mga grupong ito na yung ating Panginoong Hesukristo ay patay hanggang ngayon. Patay hanggang ngayon, no? So, kung patay ang Panginoong Hesukristo hanggang ngayon, buhit buhay ang pananampalataya nating mga Katoliko? That's true. Quoting dun sa sinabi mo kanina, bro, sa introduction natin. Yeah. Mga kaibigan, ang pananampalatayang Kristyanismo, ang pananampalatayang Katoliko ay buhay sapagkat katulad ng sinabi ni Brother Paulo kanina, buhay ang founder. At ang founder ay walang iba kundi itong nasa likod namin. Hindi po ito pinundar ng sino mang tao. Kahit ang Santo Papa, hindi niya pinundar ito. The founder of our Catholic faith is no other than Jesus Christ. No? So now, let's continue. Catechism of the Catholic Church, Article 639. Ano ba ang sinasabi? The mystery of Christ's resurrection is a real event with manifestations that were historically verified as the New Testament bears witness. So ang muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Hesukristo ay isang tunay na pangyayari na may matibay na patunay mula sa kasulatan at tradisyon ng simbahan. Ngayon, let's try to dig deeper, no, yung exegesis po ng bagay na ito. Yung Judeo-Christian background. No, tignan po natin yan. Sa kultura po ng mga Hudyo, ang patotoo ng kababaihan ay hindi tinatanggap bilang matibay na ebidensya sa korte. Yeah, second No, class. diba? Sino ba yung unang nakakita sa muling nabuhay na Panginoon? Isang babae at ang pangalan niya ay Maria Magdalena. So hindi tinatanggap kasi ang mga babae po sa kultura ng mga Hudyo ay marginalized. Hindi sila kabilang. Second class citizen. Oo, second class citizen. Gayunpaman mga kaibigan, sa lahat po ng ebanghelyo, ang mga unang saksi ng muling pagkabuhay ay ang mga kababaihan. Yeah. Particular po, si Santa Maria Magdalena, si Santa Mariang ina ni Santiago, at iba pa. No? Sila yung makikita natin sa Ebanghelyo. Kaya kung nagsimba po kayo kagabi, during Easter Vigil, no? Sinasabi ng Ebanghelyo sa
Easter Vigil during Saturday evening, no? Yeah. Yung Easter Vigil, sinasabi niya, pagkatapos ng Sabat, pumunta sa libingan si Maria Magdalena, Maria Salome, at Mariang ina ni Santiago. Binanggit po yung tatlong babae sa Ebanghelyo, no? Maririnig natin yan, yung gospel ng Easter Vigil, yung Sabado de Gloria ng Yeah. gabi. So, Gabi. babae yung pumunta sa libingan, mga kaibigan. At hindi pa doon nagtatapos, no? Ituloy pa natin yung kwento. Nung linggo ng muling pagkabuhay, nung linggo ng madaling araw, ang unang nakatagpo, no, sa muling nabuhay na Panginoon ay isang babae, si Santa Maria Magdalena. Nung nakita niya na walang laman ang libingan, no, dali-dali siya'y tumakbo papunta sa mga alagad upang ibalita wala ang bangkay ng Panginoon sa libingan. Wow. So, oo, no? So, kaya nga, trivia, karagdagan, no? Si Santa Maria Magdalena ay tinatawag po nating Apostola Apostolorum. Ano pong ibig sabihin ng Apostola Apostolorum? Apostle to the apostles. Also to the apostles. Because the word apostles means sent out to preach. Right. Saint Peter, Saint James, Saint John, Saint Philip, Saint Simon, etc., Saint Bartholomew, they preached the gospel. They were sent out by Jesus to preach the gospel. But before they preached the gospel, it was a woman who first preached that Christ is risen, alive. is alive. Yun yung tinatawag nating kerygma. It is the proclamation of our Catholic faith. Kerygma. He's alive. He's alive. He's alive. That's the preaching. No? Ano yun? Christos anesti, aleitos anesti. That's a Greek word which means Christ is risen. He is truly risen. And another trivia. Kaya nga, sa Dominican order, sa Dominican family, si Saint Mary Magdalene ang tinatawag nating patroness of the order of preachers. Siya yung Why? patroness ninyo. Yes. Okay. Yes, why? Siya yung una nag-preach. Preach. Ano yung preach niya? Jesus. Christ is risen. Christ is alive. Beautiful. Diba? So mga kaibigan, kung ang ebanghelyo po ay katang-isip lamang, tiyak na hindi ka babaihan ang ilalagay bilang unang saksi. Sapagkat hindi ito magiging kapanipaniwala sa kanilang kultura. That's right. Diba? Sa pagsasama ng kababaihan bilang pangunahing saksi ay nagpapakita po na ang muling pagkabuhay ay isang tunay na pangyayari, hindi isang imbensyon ng mga apostol, kundi totoong naganap, totoong that's true. nangyari. That's true. And by the way, ito pong mga nakasulat sa Bible, hindi po lahat yan nakasulat dyan. Yes. Kasi maraming nakakita. Tama. No? Sabi nga ni St. John Chrysostom, no? If Christ were not risen, what reason was there for the woman to come to the tomb? Yes. Right? If it were a fabrication, or why mention women whose testimony at that time was considered weak? Yes. No? So ang patotoo po ng mga kababayan, no, isang patunay na ang muling pagkabuhay po ni Jesus ay hindi po imbento kundi isang makatotohanang pangyayari. Yung ang muling pagkabuhay po ng ating Panginoon ay patunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako ng kaligtasan. No? Sa kultura po ng mga Hudyo, hindi kapanipaniwala ang patotoo ng mga kababayan, ngunit ginamit sila ng ating Panginoon Diyos upang ihayag ang kanyang tagumpay. Ito po ay nagpapakita rin na ang plano ng Diyos na hindi po ayon sa pananaw ng tao, kundi ayon sa kanyang kalooban. So if He willed that I will be revealed alive by a woman, then so be it. And in fact, the Mother of God right now in our Catholic faith, we regard her as the highest creature, as someone who's beloved by the Lord Jesus, whom He loved among anyone else. Mahal niya tayong lahat, pero mas mahal niya ang ating mahal na ina. Di ba? So, yun eh. Hindi mo yun madadaya, Father. Tama. Di ba? So, yung appearance naman ni Jesus ngayon after His resurrection. Ito, pinag-usapan natin sa kotse kanina. Yes. Yan naalala ko yung topic natin kanina sa kotse habang nagbibiyahe tayo. No? Paano natin mako-connect yung Divine Mercy sa Easter season? Yes. Diba yun? Yes, correct. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. So, the appearances of Jesus after His resurrection and the Divine Mercy, no? So, yung gospel po natin tuwing second Sunday of Easter is the road to Emmaus that we can find in the Gospel of Luke chapter 24 verse 13 to 35, no? It's about the doubting Thomas, no? Yung second Sunday of Easter pala is about the doubting Thomas. Second Sunday of Second Easter. Sunday of Easter. Lagi yan, the doubting Thomas that we can find in the Gospel of John, chapter 20, verse 24 to 29. Basta every second Sunday of Easter, mga kaibigan, the Gospel is the doubting Thomas. No? Now, the Great Commission, we can also find that in Matthew chapter 28, verse 16 to 20. Now, ano ba yung sinasabi ng Catechism of the Catholic Church tungkol dito?
Let's quote from CCC Article 645. Mm. Sabi, Jesus' risen body is filled with the power of the Holy Spirit. It belongs henceforth only to the divine realm of the Father. Ooh. So ang katawan po ng ating Panginoong Hesukristo matapos ang muling pagkabuhay ay hindi na limitado sa espasyo at oras. Kaya nagpakita siya sa iba't ibang pagkakataon sa kanyang mga alagad. Nakakapasok siya sa Pader. pader, Yeah, tama. sa Yeah, saradong yeah. pintuan, di ba? Hindi Yeah. na limited. At yung term na ginagamit natin doon ay glorified body. I think that's our bodies when we go to heaven or Yes. doon sa end times na, no? End After times. the judgment, End and then we times. all get our bodies back, Yes, right? end times. Yeah, that was the original state, I think, of Yes. nung- After the parousia. After the- oh, yeah, Parousia, actually. Got The it, proper got it. term is not only end times, but after the parousia or the Yes. second coming of Christ. Got it. Yeah. So now, let's try to look at the Divine Mercy Sunday. What's the connection? Katulad po ng binanggit ko kanina, the gospel during second Sunday of Easter is about the gospel of the doubting Thomas. Now, the celebration is about Divine Mercy Sunday, yung topic natin kanina. Yeah. So tingnan po natin yung sinasabi ng Old Testament, no? In the book of Psalm, chapter 136, verse 1, no? Psalm 136, verse 1, sabi dito, "Give thanks to the Lord, for He is good. His mercy endures forever. His mercy endures forever." Yeah. Dinadasal natin yung sa breviary, no? Ano, sa Salmo din yata. Ay, sa parang responsory. Sa Oo, tama. responsory, no? Now, in Isaiah chapter 53 verse 5, "By His wounds we were healed." So natupad po sa pagpapakita ng Panginoong Hesukristo kay Santo Tomas, the doubting Thomas, not Thomas Aquinas, no? Thomas the Apostle, Thomas the Didymus or the doubting Thomas, no? Doon natin makikita, by His wounds we are healed. Yung sugat ng Panginoong Hesukristo ang nagbigay ng kagalingan sa atin. Yeah. Yung doubt ni Thomas, nagkaroon ng patotoo, ng Yeah. proof na, buhay nga yung Panginoon. That's why, ang sinabi niya, "My Lord and my God." Yeah. My Lord Doon and my niya God. Doon niya na-accept. inaccept na buhay ang Panginoon at eto siya sa harap niya. Yeah. No? Ngayon, dumago naman po tayo sa New Testament fulfillment. Ano yung sinasabi ng Gospel ni John, chapter 20, verse 19 to 23? Si Jesus ay nagpakita sa mga alagad at sinabi, "Peace be with you." Ang kapayapaan ay sumainyo. Sumainyo. At ibinigay niya sa kanila ang kapangyarihang magpatawad sa kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Yun yung tatandaan nyo. Okay, we were given, Jesus Christ gave everyone the apostles. The apostles, no? The power to forgive sins. Now, before, no, sa mga Jews, if you're gonna take a look at the Judeo-Christian background of this conversation, yung Diyos lamang po kasi yung pwede magpatawad eh. Tama. Alam naman eh, even the chief priests are, sobrang linis ng ritual nila na they don't want even to accept the fact that they're the ones performing the ritual. Yes. But God alone. But the fact that Jesus gave power to the apostles to, hey, you know what, forgive sins, and the church institutionalizes this by making sure that the sacrament of confession is, I think ngayon, Father, yung acceptable. Hindi siya yung only way kasi may act of contrition. But even then, you need grace. But if you need the visible way of the clear instruction of our Lord to forgive sin, confession yun, sacrament of confession. So by giving that instruction to the apostles, Jesus Christ is saying, I'm God. Okay, I have the authority to forgive sins. And I'm gonna forgive them through my priests in persona Christi. So when we go to confession, hindi po sila yung nagpapatawad sa atin. Ang Panginoon po, hindi po sina Father Raven. Sila na po yung administrador. Okay? So yung sugat po ng ating Panginoon na hindi po nawala o matapos siyang mabuhay muli. Napansin natin yun, mga sugat siya. Kaya nga si Thomas was like, look at my side, sabi niya. No? So sa halip, ito po yung naging tanda ng kanyang awa at pagmamahal na tulad ng sinasabi po dun sa Zacarias 12:10, no? They will look on the one that they have pierced. Kaya madalas po, ito rin po yung mga nare-receive ng ating mga santo, yung stigmata na tinatawag. Tama. St. Francis, St. Padre Pio. Saint Rita of Cassia, Meron po silang mga iba. Wounds, sacred wounds. Sacred wounds, yung thorns sa head. nakuha nila kay Jesus yan. Yan. No? So, kasama po yun sa ating salvation. Yan. So ano naman po yung sinasabi ng mga church fathers tungkol sa bagay na ito? Sabi po ni Saint Augustine, recognize Christ in the breaking of the bread, just as the disciples at Emmaus did. Nakikilala natin ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng banal na Eucharistia Yeah. pag pinaghahati-hati, Yes. pinagpipira-piraso ang tinapay at That's when ibinabahagi. So sa banal na Eucharistia po, mga kaibigan, doon natin tunay na nakikilala ang Panginoong Hesukristo bilang buhay at muling nabuhay
na Panginoon. Mm. No? At sabi naman po ni Saint Gregory the Great, Thomas doubted so that we may believe. Ang ganda. Thomas doubted so that we may believe. Nagduda si Tomas upang tayo ay Yeah. maniwala. He took one for the team. Yes. So if he did not doubt, bro, Yeah. I think all of us will not believe. Yeah. But because of his doubt, he proved that God, that Yes. Jesus Christ is really God, There's- more than God. There's literally He's alive. something good that will come out from that doubt. Yes, tama. Na, we are Beautiful. believers. Yeah. No? So sa pag-aalilangan po ni Tomas, na apostol, ay naging instrumento upang lalo nating maunawaan ang realidad ng muling pagkabuhay. So yung pagpapakita po ng ating Panginoon, no, hindi lang po yan patunay na kanyang muling pagkabuhay, kundi pagpapahayag po ng kanyang walang hanggang awa, yung divine mercy. So sabi nga po nila, if yung kasalanan mo is kumpara mo sa divine mercy, parang patak lang yung kasalanan mo, divine mercy is an ocean. Ocean. No, but syempre, we don't abuse that. The reason why we want to avail of this divine mercy, because sincerely in our hearts, we want to change. We want to be like Jesus, no? So sa pamagitan po ng kanyang mga sugat, pinapakita po niya na ang kaligtasan ay bunga ng kanyang sakripisyo sa krus. So Jesus po is the one who purchased us. And to be like Him is the most important task that we should, prioritize every day. How do I become like Christ today? Because this is exactly why He did what He did. No? So, ito yung Father, pinag-usapan natin yung 50 days kanina. And kasama pala yung after the resurrection, we have another few days, and then they were in the upper room, and in the room, and then nagkaroon ng descent of the Holy Spirit, is yung Pentecost. Kasama pala yun sa tuloy-tuloy, no? Oo. So, yeah. So, ano meron dun sa natin, sa catechism and biblically, no? Bakit binabanggit natin na the birth of the church at Pentecost? Bakit Birthday ng simbahan. Bakit tinatawag natin isinilang ang simbahang katoliko? We can find that in the Acts of the Apostles, chapter 2, verse 1 to 3. Sabi dito, at yung Catechism of the Catholic Church, Article 731, on the day of Pentecost, when the seven weeks of Easter had to come, or had come to an end, natapos na. Yan, natapos na. Christ's Passover is fulfilled in the outpouring of the Holy Spirit. So ang Pentecoste po ay kaganapan ng Paskwa ng Panginoon kung saan natanggap ng simbahan ang banal na Espiritu bilang patnubay at kalakasan. No? Sa Old Testament naman po, makikita natin sa Old Testament, no? In Genesis chapter 11, verse 1 to 9, you know the story of the Tower of Babel. Yeah, no? yeah. The Tower of Babel. Sa Babel po, nagkaroon ng pagkakawatak-watak ng wika. Yeah. No? Sa Pentecoste, pinag-isa ng Espiritu Santo ang mga bansa sa pamamagitan ng iba't ibang wika. Kasi doon sa Tower of Babel, bro, merong intensyon yung mga tao na gusto nilang maging ka-level ng Diyos. Pero hindi pwede. Nakita ng Diyos, anong ginagawa ng mga taong ito? Gumagawa sila ng malaking tore. Yeah. Bakit? Kasi gusto nila akong maabot, gusto nila akong maging ka-level. At bakit sila nakakabuo ng mataas na tore? Dahil nagkakaunawaan sila, dahil gamit nila ang isang lengguwahe. So, I will destroy their language. So, when God destroyed their language, nag-iba yung tore, nagkahiwa-hiwalay sila sapagkat hindi na sila nagkaunawaan. Yeah. That's the story of the Tower of Babel, no? It was para bang pinamunuan ni Nimrod, no? Nimrod ang pangalan ng pinuno. Yung pinuno. Nimrod is the son of Cush, no? In the in the book of Genesis, no? So, yun, no? Pinangunahan niya. Nasira ang lengguwahe sapagkat meron silang mataas na ambisyon. Maging ka-level ang Diyos. Yun ang nangyari sa istorya ng Babel. Yung tukso ng demonyo. Yeah, the Tower of Babel. Be like God. No. Ngayon, bumaba ang banal na espiritu sa Pentecoste. Winasak niya ang paghidwaan ng tore ng Babel. Yung mga taong may iba-ibang lengguwahe, nung mangaral ng mga apostol, nagkaintindihan sila. Yun pala yung nagkaroon sila ng, naiintindihan sila ng mga pinreach nila noon. Yes. Di ba? So yun ang ibig sabihin yun. Nung magsalita si San Pedro kasama ng mga alagad, maraming nakikinig. Meron nang galing sa Egypt, sa Phrygia, sa Asia, Pamphylia, etc. Yeah, that's right. Pero iba-iba ng nasyon, iba-iba ng lahi, Yeah. iba-ibang pinanggalingan. Pero yung isang preaching, They get it. naintindihan nilang lahat. So winasak ng Pentecoste, yung hindi pagkakaunawaan na dulot ng Tore ni Babel, winasak ng Pentecoste at lahat ng tao nagkaunawaan sa iisang pangaral. Right. Sa iisang pangaral. No? And in the book of Ezekiel,
chapter 36, verse 26 to 26 to 27, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Natupad ang pagbuhos ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Napakaganda nun, Father. Oo, Kasi akala ng mga iba, ano daw sila, parang nag-speak in tongues daw. Nag-speak in tongues daw sila. So sabi ko, hindi yun. Kasi Holy Spirit yun. And if you'll notice po, in the Old Testament, people are looking at God from above eh. And then the New Testament, the Gospel, Jesus is walking beside them. Now, during Pentecost, Jesus is in them. The Holy Spirit is in them. Di ba? So ito po yung mga anak ko ngayon. Say hi. Kabot ka. Commercial. No, so napakaganda po ng yung daloy, Father, no? Oo, yung daloy. Because right now Jesus, the Holy Spirit is in us. Kaya sabi pa na ni Jesus, I have to go because I have to send someone. Sabi niya, right? So yung Pentecostes po, if you check the Judeo-Christian background or yung Shavuot na tinatawag, no, ay isang pista po ng mga Hudyo kung saan inaalala po nila yung pagbibigay ng batas sa bundok ng Sinai kay Moses. So in the New Testament, sa halip po na batas na nakasulat sa bato yung ginawa, no, or na-receive, yung Espiritu Santo po, no, binigyan po yung simbahan, kumbaga, yung ibinigay sa simbahan, yung Holy Spirit, so bilang bagong batas na nakasulat sa puso ng mga mananampalataya. So ito po yung, alam niyo naman po, Holy Spirit, may gifts yan, no? And then malalaman, you'll know them by their fruits. If the Holy Spirit's in you, then fruits will come out. That's how you know that you are in the law of love. Right? Yun. So, nakasulat po yan sa Jeremiah 31:33. At ano naman po yung sinasabi ng ating mga church fathers? Mag-quote tayo kay Saint Cyril of Jerusalem. Sabi niya, as once at Sinai, the law was given in fire. So now, the Spirit descends in fire upon the apostles. Kung sa Sinai po, ang batas ay ibinigay sa pamamagitan ng apoy, sa Pentecoste naman po, ang Espiritu Santo ay dumating sa anyo ng apoy upang ipakita ang bagong tipan ng Diyos sa kanyang bayan. So ang Pentecost po, mga kaibigan, ay hindi lamang isang simpleng pangyayari, kundi ito po ang pagsilang ng simbahang Katoliko. No? Pagsilang. The birth of the Catholic Church. By the way, nasa Biblia ba yung word na Catholic? Yes. Nasa letter of Paul to the Romans. Saint Paul used the term kataholos. Kataholos ang tawag. Kataholos. And the word kata, no? Holos, which means universal, buo, no? At yung kataholos, doon po nang galing yung salitang katolikos. Katolikos. Kataholos ang tawag doon. Kataholos, no? Oo, so yun po siya, no? So ang Pentecoste ay hindi lamang isang simpleng pangyayari, ang pagsilang ng simbahan, kundi kung saan ang banal na Espiritu ay nagsilbing lakas ng mga alagad upang ipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. Wow. Ito ang kaganapan po ng Easter, mga kaibigan, kung saan ang bunga ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay ang pagkilos ng Espiritu Santo sa kanyang simbahan. O alam na naman po natin to, no? Ito yung culmination, Father, na sinasabing everything we do is because Jesus is alive. Yes, tama. Napakaganda po niyan and napakagandang regalo, no? And it actually, Father, ito yung reason kung bakit sabi nila pag hindi naman po if you're sad or depressed or something, most likely, no, you're not recognizing that the win comes from the resurrection of the Lord. Yes, yes. Kaya sabi pala, even so, din sinasabi namin, when you worry and when you're anxious, it's a luxury because you're not supposed to do that. Sabi niya, you're supposed to hope and have this joy because Jesus is alive. Right? Even if you die physically. No? So in the liturgical celebration of the Easter season po, no, say Easter Sunday, we celebrate the joy of the resurrection. So if you see po doon sa Luke 24, no, why do you seek the living among the dead? Sabi niya, di ba? He is not here, but He has risen. Napakaganda nun. Si Torvin. Yeah. Hi. Di ba? He'll be preached, right? So in the Catechism even, Father, no, they're talking about that, no? Yeah. In the Catechism of the Catholic Church, Article 1169, sabi niya, Easter is not simply one feast among others, but the feast of feasts. Ang pista ng mga pista. It means mataas na pista, bro. No? And we call it the solemnity of solemnities. No? Pag sinabi natin solemnity, mataas na pista na yan. Yeah, right. Solemnidad. Yeah.
So, pag solemnity of solemnities, ibig sabihin, mataas sa lahat ng pista. Yes, that's right. Diba? Tama. Parang sa mother of all videos Oo, na tama, last episodes tama. natin. Oo. Bakit naman po natin siya tinatawag na solemnity of all solemnities? Yeah, At mas mataas pa sa Pasko. yeah. Kasi kung sa Pasko, ng pagkasilang, isinilang ng ating Panginoong Kristo, sa Pasko ng pagkabuhay, nagtagumpay, nagwagi ang Panginoon laban sa kamatayan at natubos tayo sa ating mga kasalanan. So mga kaibigan, ang Pasko po ng pagkabuhay, ang pinakamahalagang kapistahan sa buong simbahang Katoliko. No? Sapagkat ito po ay ang sandali na nagtagumpay ang Panginoon laban sa kasalanan at sa kamatayan. Now, let's try to look at the exegesis and ano ba yung sinasabi ng mga church fathers tungkol dito. No? The Judeo-Christian background po. Ang Pasko ng mga Hudyo ay isang 7-day feast. Samantalang ang Pasko naman po ng pagkabuhay ay hindi lamang isang araw, kundi ang simula ng Easter Octave at Easter season ay nagpapatuloy po ng 50 araw hanggang sa araw ng Pentecoste. So ang pagbangon ng ating Panginoong Hesukristo sa unang araw ng linggo ng pagkabuhay ay nagpapahiwatig po ng isang bagong paglikha. Ang pagbibigay ng bagong buhay sa mundo. And we can find that in the second letter of Paul to the Corinthians, chapter 5, verse 17. So, the resurrection, according to Saint Athanasius, is the beginning of the new creation. No? Ito yung sinasabi pala, Father, na I will draw all things to me, sabi ni Jesus after the resurrection. Just as the first day was the beginning of the world. No? Saint Maximus of Turin, sinabi niya rin na Christ is risen and the world is made new because of what He did. Yeah. So ang Pasko po ng pagkabuhay, mga kaibigan, ay isang panibagong simula para sa buong sanlibutan. Isang panawagan na mabuhay tayo bilang mga bagong nilikha kay Kristo. Yan. And ito, Father, babalik tayo dun sa pinag-usapan nating Divine Mercy kanina. Actually, sinasabi ko po kay Father Raven, hindi ko ilang beses na nagpa-prompt sa akin na pag-usapan namin Divine Mercy. We will have an episode of that, no? This coming Sunday. Kasi after Easter po ngayon, no? Divine Mercy Sunday na. And of course, we're talking about the mercy of the Lord. That's basically the reason why He came, to give us the mercy. No? And if you notice in Psalms, give thanks to the Lord for He is good. Inulit na naman po ito. Because His mercy endures forever. Yan. At sinasabi po ng Catechism of the Catholic Church, Article 1441, no? Only God forgives sins. Since He is the Son of God, Jesus says of Himself, the Son of Man has authority on earth to forgive sins. And we can find that in Mark chapter 2, verse 10. So ang linggo po ng banal na awa o yung tinatawag nating Divine Mercy Sunday ay nagpapaalala sa atin na si Kristo ang siyang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan at inihabilin niya ito sa kanyang simbahan, ang Catholic Church. Kaya nga, sa Catholic Church, mga kaibigan, no, dahil ito yung simbahang tinatag ng Panginoong Hesukristo, nagpupunta ang mga penitent sa pare. Sinasabi ang kasalanan sa pare, pero hindi ang pari ang nagpapatawad, kundi ang Diyos. No, ginagamit yung pare bilang instrumento upang dumaloy ang pagpapatawad at grasya ng Diyos. Ngayon, tignan naman po natin yung exegesis nito at mag-quote din tayo sa mga church fathers. No? Yung Judeo-Christian background po na makikita natin dito, ang awa ng Diyos ay pangunahing katangian po ng kanyang pagiging Diyos. Awa. God is merciful. May Pope na nagsabi. I think it's Pope Francis. God is mercy. Yes. God's name is mercy. Ang pangalan ng Diyos ay awa. Awa. God's name, the name of God is mercy, no? At yun nga po, no, ang awa ng Diyos ay ang pangunahing katangian ng kanyang pagiging Diyos, no? At makikita natin yan sa Exodus chapter 34 verse 6 to 7, no? Yeah. At karagdagan pa, bro, ito, hindi na biblical ito. Tayo mga Katoliko, di ba? Pag nagdarasal tayo, paano mo mapapatunayang Diyos talaga si Jesus? Hail Holy Queen, Mother of Mercy, ina ng awa. Saan ba nanggagaling yung mercy na yon? Sa awa ng Diyos. Yeah. Dahil siya ang ina ng awa, ang mahal na birhen, at yung anak niya, yung Panginoong Hesukristo na Diyos, pinagmumulan ng lahat ng awa. Hail Holy Queen or Mother of Mercy. Mother of Mercy. Interesting. Diba? Sabi ng mga non-Catholics, may kapatid si Jesus, sabing ganyan. No? Sino yung kapatid ni Jesus? Sinagot ko sila, si Mercy, sabi ko. Bakit? Kasi Hail Holy Queen, Mother of Mercy. Mga kaibigan, joke lang po yun, ha? Nagpapatawa lang po kami, pero walang kapatid na biological si Jesus. Siya lang mag-isa. Siya lang mag-isa. No?
Ginoke ko lang yung non-Catholic na nagtatanong sa akin. May kapatid daw si Jesus makikita sa Bible. Sinagot ko naman, meron. Anong pangalan? Mercy. Kasi Hail Holy Queen, Mother of Mercy. Anyway, tuloy po natin mga kaibigan. Ang pagpapatawad ni Jesus kay Apostol Tomas, Saint Thomas the Apostle, ay nagpapahiwatig na hindi lamang pananampalataya ang kailangan, kundi ang pagtanggap ng kanyang awa ng may pagpapakumbaba. At in review, actually, yung kanina, Father, pinag-usapan natin si Saint Faustina Kowalska. She is the Divine Mercy Saint. Yes. Pinag-usapan din namin ni Father how she is, sabihin natin, very obedient to the bishops and all that before even this was approved. And during her time when Jesus is revealing all of these things sa diary po niya, sabi niya, on that day, the very depth of my tender mercy are open during this day. I pour out a whole ocean of grace upon those souls who approach the fount of my mercy. You can find that in her diary, 699. Ang dami pa rin sasabi nito. Yes. No? St. Augustine, same thing. No? God's mercy is the door of hope for sinners. Ang linggo ng banal na awa, no, the Divine Mercy Sunday, hindi lamang tungkol sa pagpapatawad, kundi sa isang paanyaya ko upang magtiwala sa walang hanggang awa ng Diyos na bukas para sa lahat. Yan. No? So, syempre, doon sa ating Pentecost Father, yung ascension of Jesus, yung transition to the mission of the church, based from the book of John, or Gospel of John, I go, sabi niya, to prepare a place for you. No? And I will come again and will take you to myself. In fact, ito po yung isa sa mga sinaunang videos po ng Know the Faith. Bakit nag-ascend si Jesus. No? Anyway, we'll be delving more on that in the future episodes. But right now, what does the Catechism Father says about that? Okay, the Catechism of the Catholic Church, Article 662, says, "And I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself." We can find that in John chapter 12, verse 32, no? So the lifting up of Jesus on the cross signifies and announces His lifting up by His ascension into heaven. So ang pag-akyat po ng ating Panginoong Hesukristo sa langit ay hindi isang paghihiwalay, kundi isang paanyaya po sa atin upang makibahagi tayo sa Kanyang kalwalhatian. Actually, Father, may consensus yung, well, di naman consensus, like, ito yung sinasabi pala ng mga theologians na, di ba, sabi ni Jesus Christ that I have to go, I have to ascend, and I have to send someone. Kasi sinabi niya rin na, if you don't eat my flesh and drink my blood, you will not have life in you. Yes. Because if he did not ascend, how can we eat him? Tama. I mean, di ba? I mean, how can you do yung Last Supper, pinakit niya how to do it. This is my body. Good. And then I'll die. And then I'll resurrect. Breaking of the bread and all. So, if Jesus Christ did not ascend, then we won't be able to be like Him by eating Him. No? I know. Minute ka na. So, that's how it is, no? And we really ought to appreciate itong mga misteryo na to. And something that we we have to strive really to be like Him and to purify ourselves so we can receive Him. So if you notice also in the Judeo-Christian background of this particular topic on mercy, no, sa kulturang Hudyo po, ang isang hari na nag-aakyat sa kanyang trono ay nangangahulog ang opisyal niyang na sinisimula ng kanyang paghahari. No? Sa parehong paraan po, si Kristo po na bilang hari ng langit na upo sa kanan ng Ama. You can see that in Psalms 110, verse 1. No? Ang mga ulap na bumabalot kay Jesus ay kapareho ng Shekinah. This is a term for Jewish term to, no? So ang banal na presensya ng Diyos na bumabalot kay Moises nung bundok, yun yung bumalot sa kanya nung nandun siya. No? In Exodus 24, you can see that. Even in the New Testament, yung church fathers, yung readings, no? St. Augustine said He did not leave heaven when He came down to us, and He did not abandon us when He ascended again. Kaya nga sabi ni Jesus, I will be with you until the end of time. So Christ's ascension is our own advancement. His glory is our hope. Okay, so ang pag-akyat ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi po tanda ng kanyang paglisan, kundi isa pong katiyakan na siya ay naghahanda ng ating tahanan sa langit. Habang tayo naman po ay tinatawag na ipagpatuloy ang kanyang misyon dito sa lupa. Yeah. Ngayon, pag-usapan naman natin, bro, yung Pentecost Sunday. Yes, Pentecost Sunday. Pentecost Sunday. Bakit pagbaba? Yes, ng Sunday, banal na Espiritu. okay. Bakit natin ito tinatawag na the birth of the Catholic Church? Yes. Through the Holy Spirit, no?
Saan ba natin yan makikita sa Biblia? Baka sabihin na naman nila, inimbento natin. Ano? Mga Katoliko That's nag-iimbento. That's So mga kaibigan, ito po, no? Kung meron kayong hawak na mga Biblia sa inyong bahay habang pinapanood niyo po itong ating palabas, pwede niyo pong buksan at i-check niyo po yung mga chapter and verse na mga binabanggit namin dito. Yes, please. Yes, and I advise you, my dear viewers, na bumili rin po kayo ng aklat, yung Catechism of the Catholic Church, no? Mura lang yan. Yeah. I think walang 1,000 Yes. yan, walang 500 You yan can eh. even search the catechism online. Father, Online. Free. Sa Online, Vatican yes. website po. Online. You can do that. You can. Oo, kung hindi kayo bibili sa St. Paul's, pwede Yeah. niyo pong sa online In download. fact, yung sinasabi po natin mga CCC numbers, i-google nyo po. I-google niyo Lalabas po. yan. Makikita matik. niyo po. Oo. No? Okay, so, from the book of Joel, chapter 2, verse 28 to 29. No? Joel chapter 2, verse 28 to 29. Sabi rito, I will pour out my spirit upon all flesh. No, yun, no? Makikita natin sa Biblia. Now, in the Catechism of the Catholic Church, Article 767, no? 767. When the work which the Father gave the Son to do on earth was accomplished, the Holy Spirit was sent on the day of Pentecost in order that He might continually sanctify the church. So yung Holy Spirit pala nagsasanctify, no? Yes, yes. ng ating simbahan. Sa araw ng Pentekoste, natanggap ng simbahang Katoliko ang Espiritu Santo upang patuloy na gawing banal ang bawat miyembro nito. Sanctification. Oo. Okay, so magbigay pa tayo ng additional exegesis and church teachings regarding sa mga church fathers po, no, tungkol sa sinasabi nila tungkol dito. Yung Judeo-Christian background, sinasabi po na ang Pentecostes sa lumang tipan ay pista po ng pasasalamat para sa unang ani, no? First Harvest. Harvest, yes. Thanksgiving for the first harvest. Makikita po natin yan sa Book of Leviticus, chapter 23, verse 15 to 21. At sa New Testament naman po, ito ay naging ani ng mga unang Kristiyano sa kanilang komunidad. So makes sense, no? We can connect the dots. In the Old Testament, meron na palang Pentecost. Yeah. Hindi lang pala sa New Testament na ganap, meron na pala sa Old Testament. At sa bundok ng Sinai po, ang batas ay ibinigay sa pamamagitan ng apoy at kulog. No? When Moses received the Decalogue from God in Mount Sinai, sa pamamagitan ng apoy at kulog. Ngayon, sa Pentecoste naman, sa New Testament, ang Espiritu Santo ay bumaba bilang mga dilang apoy. Dilang apoy. Tongues of fire. No? So we can connect Exodus chapter 19 verse 18 and Acts of the Apostles chapter 2 verse 3. Yes. May connection, ano bro? May connection. Now, ano yung sinasabi po ng church fathers dito? Let's try to quote from Saint John Chrysostom. The Holy Spirit came down to raise fishermen into preachers. Fishermen into preachers. Preachers. Tax collectors into evangelists. Yeah. Sinners into saints. Yeah. Napakaganda, no? Ulitin ko lang po, ano? Sabi ni Saint John Chrysostom, the Holy Spirit came down to raise fishermen into preachers, tax collectors into evangelists, and sinners into saints. Wala Now, siyang pinili. Wala siyang pinili. No? Yung mga makasalanan, pinabanal niya. Yeah. And Pope Benedict XVI says, Pentecost is the explosion of God's love into the world. Whoa. Explosion of God's Yes. love, right? Napakagaling. Wow, tama. Kasi nga, sabi nga ni Pope Benedict, pinanggit natin kanina, Christianity is a person and a person is love. And since Jesus is infinite, well, wala pong ano yan. Yung pagmamahal niya talagang wagas. No? So, ang Pentecost po, hindi lamang ititanda ng pagsilang ng simbahan, no? Kundi isa po itong patunay na ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa mundo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi pa tapos yung creation and redemption. Yeah. Ito rin ay isang paalala po na tayo ay tinatawag na maging buhay na saksi ng Ebanghelyo sa ating panahon. So, if we're gonna reflect the Easter season, no? If you're gonna check on Romans chapter 6 verse 4, sabi doon, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. So, the Easter season po, no, is a journey from resurrection to mission. Tama. So, ito yung sinasabi, it doesn't matter where you come from. As long as you believe in Jesus Christ, you accept Him, no, and then you carry your cross daily, be like Him. No, mula sa tagumpay ng muling pagkabuhay po ng ating Panginoon, tayo ay tinawag na maging saksi ng Kanyang awa, no, the witness of mercy, na pagpatuloy po sa mission ng simbahan at hayaan ng Espiritu Santo, naggabayan tayo, no, sa ating pananampalataya. Yung Pasko po ng pagkabuhay, hindi lamang po ito selebrasyon, no, kundi isang paanyaya upang tunay nating buhayin
ang ating pananampalataya sa araw-araw. So, sa liwanag po ng Pasko ng pagkabuhay, no, tayo nawa ay maging tunay na saksi or witness ng ating pag-ibig at awa ng Diyos. So, we want to be merciful, we want to love, but that love does not come from us. It came from our mission, from the grace of our Lord, no, sa ating pamilya, sa simbahan, at syempre, sa lipunan. Yun, okay? Ngayon, ano naman yung mga symbolisms and tradition na ginagamit natin tuwing Easter? Maganda to kasi ito yung mga pakita mo sa simbahan. Ano kaya to? Ano nangyayari dito? So, pakinggan niyo po yung sasabihin ni Father Raven. So yung una po, yung unang simbolo ng Easter, yung tinatawag po nating Paschal Candle. No? It is the symbol of the risen Christ. Kaya nga, ang iniinsensohan ng mga pare pag nagmimisa, minsan hindi itong image ni Jesus na resurrected Christ kundi yung Paschal Candle mismo. Yung kandilang mahaba yan. Yung kandilang mahaba. Tama. Wow. So yan yung Paschal Candle po dahil yan ay sumisimbolo sa muling nabuhay na Panginoon. In John chapter 8 verse 12, sabi dito, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Yeah. And in the Catechism of the Catholic Church, Article 1189, it says, the Paschal Candle symbolizes the light of Christ, risen in glory, scattering the darkness of our hearts and minds. So ang Paschal Candle po mga kaibigan ay tanda po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, no? Na nagbibigay liwanag sa ating buhay spiritual at nagpapawi ng kadiliman at kasalanan. Additional exegesis po at mag-quote tayo sa Church Fathers. Sa Judeo-Christian background, makikita natin ang kandila po ay ginagamit sa lumang tipan upang ipakita ang presensya ng Diyos sa haliging apoy. Kaya pala tayo mga Katoliko, bro, kapag prosesyon, gumagamit tayo ng kandila. Oo, okay. Sabi ng mga ibang sekta, kulturang pagano daw yan. Ugaling pagano. Hindi pala. Makikita po natin yan, no, sa Old Testament. No? Makikita natin na ang paggamit ng kandila ay pagpapakita ng presensya ng Diyos sa haliging apoy na gumabay sa mga Israelita sa disyerto. Uulitin ko po mga kaibigan, uulitin ko, makinig kayong mabuti. Ang kandila ay ginagamit sa lumang tipan upang ipakita ang presensya ng Diyos sa haliging apoy na gumagabay sa mga Israelita sa disyerto. And we can find that in Exodus chapter 13 verse 21. Ay, Lucianarium pala yun. Lucianarium. No? Tama. So, ang tinatawag nating luz o liwanag, lux, lucis, ay isa pong pangunahing pangalan ng Mesiyas ng mga Hudyo na nagpapahiwatig ng pagliligtas mula sa kadiliman. Right. Yan po yung ating exegesis doon. No? Ngayon, ano naman yung sinasabi po ng ating church father? Sino ba to? Si Saint Ambrose, sabi niya, the Paschal Candle is a reminder that Christ, the true light, has conquered the night of sin and death. Yun pala yun. Oo. Ang haba pa, ang lalim pala. Paschal Candle, no? Tama. So, hindi po lamang isang dekorasyon to. Makita niyo may A at saka Alpha Omega. Ito po pala yung talagang patunay ng presensya ng ating Panginoon. At yung presensya ng ating Panginoon, nakapiling natin siya at gumagabay sa atin tungo sa tunay na buhay. Ito rin, Father, yung kinukuhanan pala ng ilaw pag may binyag. Binyag. Tama. Ginaganon, no? Yun. Bakit? Kasi kapag blines ng pari yung apoy tuwing Easter Vigil, no, yung Sabado de Gloria ng gabi, di ba papasok ang pari sa simbahan 3 beses niyang sasabihin mula doon sa pinaka front door sa gitna ng simbahan hanggang sa makarating siya sa may sanktuaryo, si Kristo ang liwanag ng mundo. At pagkatapos yung mga nagsisimba, sisindi sila ng kandila mula doon sa liwanag ng Paschal Candle. At ito yung ipapasa nila sa lahat ng nagsisimba habang kinakanta ng pare yung Exultet. Yung Exultet. Oo. Okay. At pagkatapos ng bro, karagdagan pa, during the renewal of our baptismal promises, sinisindihan din natin yung kandila. Oo. Na yung liwanag ay nanggaling sa Paschal Candle. Paschal Candle. Tama. So hindi lang yung, tama yung sinabi mo kanina, pagbinyag. Pag ako, nagbibinyag ako sa simbahan, no? So sabihin ko sa mga ninong at ninang, wag niyo pong sisindihan yung mga kandila ninyo sa lighter. Huwag kayong gagamit ng lighter kasi walang bearing yan. Dapat ang kandila ninyo, ang liwanag ng kandila ay nagsimula sa liwanag ng Paschal Candle. Dahil ang liwanag na ito ay sagrado at ito ay sumisimbolo sa liwanag ng Panginoong Hesukristo. Ito, Father, inaabangan to ng mga bata. Yung Easter eggs
No, may mga Tama. may Easter Bunny pa, Easter Tama, eggs. tama. No? So, pag-usapan nga natin to, kasi in 2 Corinthians, mananotice po natin, if anyone is in Christ, sabi niya, he is a new creation. So, the old has passed away, behold, the new one has come. The Easter egg po is a symbol of new life. So, in the Tama. Catechism, what do we say about that? Okay, Catechism of the Catholic Church, Article 654 says, the Paschal Mystery has 2 aspects. By His death, Christ liberates us from sin. And by His resurrection, He opens for us the way to a new life. So, yung Easter egg po, mga kaibigan, ay tanda ng bagong buhay na kaloob ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Easter egg. Oo, tama. And additional, ano? Mm. Additional, when Saint Mary Magdalene preached the gospel that Christ is risen to the non-believers, sabi nung isang Roman centurion, nung isang Roman soldier, hindi ako maniniwala sa sinasabi mo, Mary Magdalene, na buhay si Kristo hanggat hindi nagiging kulay pula yung mga itlog doon sa basket. May Oo. ganun, may ganun. May ganon, yes. I see. No? Ngayon, ang ginawa ni Saint Mary Magdalene, nung binuksan niya yung basket, kinuha niya yung itlog, naging kulay pula. Kaya. And Saint Mary Magdalene showed this red egg to the Roman centurion, and the Roman centurion got converted, naging Kristiyano siya. So, may significance pala talaga. Yes, that is why sa Greek Orthodox, Oo. yung iconography ni Saint Mary Magdalene, dito sa ating mga Katoliko, may hawak siyang pabango, di ba? Sa Greek Orthodox, hawak niya yung red egg. Red. Ayun pala. Nagpipreach si Saint Mary Sa Magdalene. pantokrator nila ganun eh. Sa Yes, mga ano. yes. Okay, gets. Kaya pag nakita mo sa iconography nila, Oo. yung babaeng may dalang red egg, una akala ko salted egg, kala ko ebon buro. No? Ebong Ebon maalat. buro, sa ating mga kapampangan, Oo. we call it ebon buro, itlog maalat. No? Kasi po yung itlog maalat, kinukulayan natin ng kulay pula. Oo, tama. And of course, nagtitinda ng itlog maalat yung family ko. No? Oo nga. Kinukulayan namin ng kulay pula yan para merong distinction between sa itlog ng manok, Tsaka itlog ng itlog ng itik na itik. maalat. Oo, Okay. ngayon, yan po yung nangyari. Oo. Nung nag-preach si Saint Mary Magdalene, sabi nung mga kausap niya, hindi kami maniniwala na buhay si Kristo. Maniniwala lang kami kapag naging kulay pula yung mga itlog doon sa basket. At nung kunin ni Saint Mary Magdalene, naging pula nga. Pinakita niya. So naniwala yung mga tao na convert sila. Wow. Diba? So, alam niyo na yung kwento na Easter egg. Yeah, that's why Saint Mary Magdalene was holding the red egg because she preached that Christ is This is risen. during Easter season pa. Yes. Ano Yes. pa, no? Oo. So, now alam niyo na why we hunt. Ito po ay hindi na itala sa Biblia, mga Oo. kaibigan. But of course, it is part of our tradition. Kaya makikita niyo yan sa mga Orthodox. Oo. No? Yun pala. Yung nakita ko sa mga pantokrator nila. Okay. So, yung itlog pala po, no, sa sinaunang kultura po ng mga Hudyo at Romano, sumasagisag po ito ng buhay at muli pagsilang. Egg, no? So, sa silangang Kristyanismo naman po, yung Eastern tradition ng mga Christians, no? May pagpapahid po ng pulang kulay sa itlog bilang tanda ng dugo ng ating Panginoon na nagdala ng bagong buhay. So, hindi lang po ito itlog ng itik ni na Father Raven. Okay? St. Augustine also once said that just as the chick emerges from the egg, so does Christ emerge from the tomb, bringing us new life. So yung Easter egg po, hindi lang isang laro, ha? Yung bunny hindi ko alam, pero yung Easter egg, no? Hindi lang po ito isang laro ng mga bata, kundi isang makasaysayang pagpapaalala ng bagong buhay na hatid ng Pasko ng pagkabuhay. Yun. Tama. So ngayon, Colors, bakit liturgical naman din yan. white and gold yung liturgical colors na ginagamit natin sa Easter? Bakit kulay puti? Yung suot naming istola or kasulya or hindi lang kung hindi puti, gold. Ano? Gold, yeah. Ano ba yung nire-represent nito? Gold and white represents joy and victory. And we can find that in the book of Revelation chapter 7 verse 9. Yeah. Sinasabi po sa Revelation chapter 7 verse 9, they stood before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands. So yung sinusuot naming mga pare, biblical din Biblical din pala. Hindi lang namin iniimbento. Yeah. And in the Catechism of the Catholic Church, Article 1161, it says, white is a symbol of purity, divinity, and the joy of Christ's resurrection. Ang kulay puti at kulay ginto sa liturhiya ng Pasko ng Pagkabuhay ay tanda ng kalwalhatian, kadalisayan, at kaganapan ng kaligtasan. Dagan po natin mga kaibigan, yung exegesis at ano ba yung sinasabi ng mga church fathers dito.
the Judeo-Christian background, sa lumang tipan po, makikita natin na ang mga pari ay nagsusuot ng puting kasuotan tuwing nag-aalay sila sa Diyos. We can find that in the book of Leviticus chapter 16 verse 4. And what a coincidence that I am wearing my alb right now. Kami pong mga pare kapag nagmimisa kami, nakasuot na kami ng kulay puti. Alb, ito pong suot ko ngayon, alba means white. Puti. It's Puti. white. Walang albang kulay pula, walang albang kulay oo. Because it's white. Dapat puti talaga, no? And it is biblical. Yes, biblical. That's right. Ang ginto naman po ay ginagamit sa templo ng Jerusalem bilang sagisag ng kabanalan at presensya ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hari, ano? Kaya kulay ginto. Now, let's quote from Saint Gregory the Great, no? Sabi ni Saint Gregory the Great, white robes symbolize the resurrection. For those who are baptized in Christ have put on a new life. So ang kulay puti at kulay ginto, mga kaibigan, sa ating liturhiya ay paalaala po ng ating kaligtasan at ang tagumpay ng Diyos sa kasalanan at kamatayan. Father, buong Lenten season, wala tayong Gloria. At wala ring Alleluia. Wala ring Alleluia, di ba? Lenten season, So, Lenten season may yung Gloria, pag solemnities. pag solemnities, pag feast days. Ano ba yung Gloria? Saan ba natin naririnig yung Gloria tuwing solemnities during Lent? March 19, Dun sa St. Solemnity of Joseph. St. Joseph. May March Gloria. 25, Solemnity of the Lord's Annunciation. Annunciation, Yes. Yeah, okay. So, doon lang may Gloria. Pero yung Alleluia, from the beginning of Lent, which is Ash Wednesday, until Good Friday, wala tayong maririnig na Alleluia. Pero ano yun? Glory and praise to your Lord Jesus Christ. Yes, glory. That's the gospel acclamation. And mababalik na po ito sa ating mga misa. No? In Psalms 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Alleluia. So babalik na dahil buhay na nga. Di ba? Yun. So, hindi ito aksidente, Father, na ginawang ganun eh. Because meron tayong basis sa catechism. Tama. Ano ba yung sinasabi ng Catechism of the Catholic Church? Article 2639. Sabi rito, praise is the form of prayer which recognizes most immediately that God is God. That God is God. It lauds Him for His own sake and gives Him glory. So ang pagbabalik daw ng Alleluia at pag-awit natin ng Gloria sa misa ay tanda ng ating kagalakan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang dagdagan pa natin, mga kaibigan, additional exegesis from the Judeo-Christian background, and let's quote again from Church Father, no? Ano ba yung sinasabi? Ang salitang Alleluia ay mula po sa salitang Hebreyong Hallelujah. Hallelujah. Ibig sabihin po ng Hallelujah, purihin si Yahweh. Hallelujah, purihin si Yahweh. At ginagamit po ito tuwing pista ng Paskwa ng mga Hudyo. No? Is Yahweh nga. Tama. Yahweh, no? So ginagamit tuwing pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Sa loob po ng Kwaresma, mga kaibigan, hindi natin inaawit ang Alleluia bilang tanda ng pagsisisi. Ngunit sa Pasko ng Pagkabuhay, binabalik natin ito bilang pagtanggap sa tagumpay ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga yung Shrove Tuesday, no? Yung Tuesday before Ash Wednesday, meron tayong tinatawag na bearing the Alleluia. Bearing the Alleluia. Ang pare, kakantahin ng Alleluia sa misa ng yung Shrove Tuesday. Kakantahin din ng kakantahin yung Alleluia at pagkatapos hawak ng pare yung parang caption na Alleluia, lalabas sa simbahan yung pare. At may hukay doon, ibabaon. So literal talaga. Literal po na ibabaon, the burying of Alleluia. And that happens every Shrove Tuesday. Shrove Tuesday is Tuesday before Ash Wednesday. Okay. At binabaon talaga sa lupa, literal. Kasi wala na nga for the next 40 days. Tatabunan ng lupa. Ibig sabihin, kinabukasan, magsisimula na ang Lenten season. Yon. Kaya wala nang Alleluia. Hindi mo na maririnig. At mababalik lang ang Alleluia dun sa Easter Vigil, Saturday ng gabi, no? Yung Sabado de Gloria ng gabi. So, babalik yung Alleluia. Now, let's quote from Saint John Chrysostom. Sabi po ni Saint John Chrysostom, the Alleluia is our cry of victory.
For Christ has conquered sin and death. Wow. Yun ang sabi So, niya. yung pagpabalik pala ng Hallelujah at Gloria, tanda po ito ng pananabik, baga, no? At pagsasaya sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, if you see these Easter symbols and traditions in the scriptures in Romans, for example, no? If the spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to you, to your mortal bodies. So the symbols and traditions of Easter are not mere customs, no? They are visible signs of Christ's victory. Nag-hallelujah ka na ba? Kumakanta po itong anak ko. So, yung pong kandila, no? Itlog, yung kulay ng itlog, no? Awitin ay lahat po, may malalim po pala nakahulugan to na nagpapaalala, no? Sa ating buhay sa Panginoon. So, sa pamagitan po ng ating pananampalataya, no, tayo rin po ay tinatawag na maging liwanag, no, magkaroon ng bagong buhay at magbigay ng papuri sa Diyos. Yun. So naway ang bawat simbolo po ng Pasko ng muling pagkabuhay ay magbigay inspirasyon po sa atin upang mamuhay ng may kagalakan at pananampalataya sa ating muling nabuhay na Panginoon, ang Panginoong Hesukristo. Now let's now move to the living the Easter message. Ano ba yung mensahe ng Easter sa atin? How the resurrection affects Christian life today. Paano ba yun? Ano ba yung epekto nito sa buhay natin? Yan kasi importante, Father. Kaya nga nangyari itong lahat, eh, no? Tama. In Romans chapter 6 verse 4, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Newness of life. Newness of life, sinasabi doon. In the Catechism of the Catholic Church, Article 655, sinasabi rito, Christ's resurrection and the risen Christ Himself is the principle and source of our future resurrection. Ang muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang isang pangyayaring pangkasaysayan, kundi isang katotohanang patuloy na nagpapabago ng ating buhay. Ganda naman nun. No? So, sa pananaw po ng mga Hudyo, ang muling pagkabuhay po, no, ay bahagi ng messianic panahon, the messianic times, the messianic age, kumbaga. So, naniniwala rin pala sila doon sa part na yun. Na kung saan lilitaw po yung bagong buhay mula sa pagkawasak. Yeah, according to the prophet Ezekiel 37, verse 12 to 14. Ang pagkabuhay na muli ng Panginoon ay katuparan po ng pangako nito, no, na magbibigay ng pag-asa sa ating sarili, muling pagkabuhay din. Our own resurrection, no? Sa huling panahon. Ito yung end times or yung may tawag yung Father. Yung parusya na sinasabi mo. Yun, no? Ano yung problema? Ayun. Okay, mag-quote naman po tayo ngayon sa sinasabi ng mga fathers of the church. Si Saint John Chrysostom, sabi po niya, let no one grieve at his poverty, for the universal kingdom has been revealed. And of course, Pope Saint John Paul II says, we are the Easter people and hallelujah is our song. Beautiful, beautiful. Dahil si Kristo po ay nabuhay na muli, may pag-asa tayo sa gitna ng mga pagsubok at isang panibagong pananaw sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ngayon, tignan po natin yung tinatawag nating call to faith, renewal, and evangelization. No? Dumako tayo rito. Ano ba yung sinasabi ng Gospel of Matthew? Chapter 28, verse 19 to 20. Sabi rito, go therefore and make disciples of all nations. No? And in the Catechism of the Catholic Church, Article 849, it says, the missionary mandate of the Church flows from the very nature of God's love. Ang Pasko ng Pagkabuhay ay isang tawag upang muling sariwain ang ating pananampalataya at ipalaganap ito sa iba. In the Judeo-Christian background, no, sa tradition po ng mga Hudyo, ang batas po ni Moises, yun yung batas. Pinagkakatiwala po lamang ito sa mga Israelita. Maselan tong mga to eh. I think the only way you can worship is to the temple. No? Ngunit po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ang kaligtasan po ay naging bukas para sa lahat ng bansa. You can find it in Isaiah chapter 49 verse 6. So ang utos po ni Jesus na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ay nagpapakita po ng isang bagong tipan na lampas sa lahi at kultura. That's why nung sa, Father, yung sa woman at the well? Yes, yeah. Nung sinabi ni Jesus, you will worship the Lord in spirit and in truth because it will be for everyone. Yon. Now, sabi naman po ni Saint Cyril of Jerusalem, having received the light of Christ, do not keep it hidden. So, hindi dapat nating itago. Dapat ipakita natin. Ano? Labs time. And of course, Pope Francis, in his Evangelii Gaudium,
Sabi niya, the joy of the gospel fills the hearts of all who encounter Jesus. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang po para sa atin, kundi dapat nating ibahagi ito sa iba bilang saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. And syempre, nandyan na rin si Jesus at kailangan natin i-spread to. No? Charity is the one important virtue that everyone should kumbaga, aside from humility, next is charity. When we spread the joy of Easter with that charity. So in the first book of John 3:18, no, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Yes, and in the Catechism of the Catholic Church, Article 2447, it says, the works of mercy are charitable actions by which we come to the aid of our neighbor in his spiritual and bodily necessities. Ang Pasko po ng Pagkabuhay ay hindi lamang isang selebrasyon, kundi isang panawagan po na ipamalas ang awa at pagmamahal ng Diyos sa iba. Dagdagan po natin ng exegesis. Yeah. In the Judeo-Christian background, the tzedakah, no? Tzedakah. Ayun ang tawag. Tzedakah. Tzedakah. Parang Kapampangan, ano? Tzedakah, no? O gawa ng pagkakawang gawa ay mahalaga sa pananampalataya po ng mga Hudyo. Sa bagong tipan, ipinapakita po ng ating Panginoong Hesukristo na ang tunay na pananampalataya ay dapat makita sa gawa, lalo na po sa paglilingkod sa mga nangangailangan. We can find that in Matthew chapter 25, verse 35 to 40. Hindi pala siya pwedeng, Father, pwedeng faith alone. Kailangan may gawa. That may works, no? Even St. Basil the Great says, the bread that you withhold belongs to the hungry. So you really have to feed the hungry, The coat you store in your closet belongs to the naked. Ito yung extra. Kaya pala sabi ni Pope Francis, if you waste food, you're robbing from the poor. Yes. Tama? So, sabi nga ni Mother Teresa din, spread the love everywhere you go. No, let no one ever come to you without leaving happier. So, ang kagalakan po ng Pasko ng Pagkabuhay ay dapat makita sa ating mga gawa from our works, no? Na gawa ng pagmamalasakit, pakikiisa, at pagbabahagi ng biyaya sa ating kapwa. I think I dare to say also doing this with kindness and gentleness. Tama. Because even Jesus is very calm in doing this. Yun. Now, let's go to the final reflection po ngayon sa ating topic, no? Final reflection on living the Easter message. In Colossians, in letter to the Colossians, chapter 3, verse 1, sabi rito, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above. Are above, no? So, my dear friends, Easter is not just a day, but a way of life. No? Ulitin ko Way po. of living. Way of living. Easter is not just a day, but a way of life, or way of living. Ang Pasko po ng Pagkabuhay ay isang paanyaya upang mamuhay na may pananampalataya, ipahayag ang Ebanghelyo, at ipakita ang pagmamahal ni Kristo sa pamamagitan po ng ating mabubuting gawa. Huwag nating hayaang matapos ang Pasko ng Pagkabuhay sa liturhiya lamang, kundi ipagpatuloy po natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yeah, so tayo na po ay maging buhay na saksi ng muling nabuhay na Panginoon sa ating pamilya, trabaho at komunidad. Ito sa pamilya ko ngayon. So makukulit po yung mga bata, so please bear with us. But I'm actually very happy that they're participating as well in the masses, Father. Yes. Kasama natin yung pamilya. And huwag natin kalimutan na number one natin kailangang bigyan ng charity is yung pamilya natin. Okay? So, very exciting itong talakayan. Sana po may natutunan kayo. No, sana po yung buong Easter season natin na 50 days starting ngayong Easter Sunday, no, maisabuhay po natin yung reason kung bakit our Lord died and resurrected. So, Father, any final message for So, okay, mga kaibigan, huwag natin kalimutang magsimba. Of course, itanim natin sa ating isip at puso yung mga naririnig natin sa Ebanghelyo at sa humilya ng pare. At of course, ipahayag natin sa lahat ng tao na ang ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. We are an Easter people and Alleluia is our song. So maraming salamat po. Thank you again for watching the Know the Faith Catholicism. My name is Paulo Velasquez. I am Father Raven Garcia. Again, thank you for watching Know the Faith Catholic Series. Happy Easter Happy po. Easter. Maraming salamat po.